So magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay naman. So, check. Like this. Narinig na maayos? Okay. So, ngayon po yung magsisimula yung ating Youth Bible Seminar. So, para matulungan tayo na maunawaan yung ating pag-aaralan, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagi naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapag-aralan yung salita. Ngayong pong araw ay magsisimula po yung aming Youth Bible Seminar. Dinadalangin po namin na samahan niyo po kami sa oras po na ito upang malaman po namin kung ano po yung napakahalagang mensahe ng Biblia para sa mga kabataan. Aming Ama, tulungan niyo po yung bawat isa na makapakinig sila na maayos at maunawaan nila kung ano yung nilalaman ng Biblia. Para magawa po namin ito, aming Ama, humingi po kami ng tulong sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo. Tulungan niyo po sila sa kanilang paikinig, bagamat meron po mga ingay sa paligid po namin at meron mga alalahanin sa puso at isipan po namin. Ipinagkakatiwala namin ito sa iyo upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. Kasi simula po sa araw po na ito hanggang sa matapos po yung aming Bible Seminar, humingi po kami ng tulong at gabay po sa Espiritu Santo. Muli, maraming salamat po at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So para po masimulan po yung ating Bible Seminar, samahan niyo po ko na basahin po itong talata po na ito. So, nakita po? Nababasa naman? Okay. So sa John chapter 5 verse 39, babasahin po natin ang sabay-sabay, dahan-dahan, okay? 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So muli magandang gabi po sa inyo. Kanina nung tinanong po kayo kung nakakain kayo, bakit parang ang hina? Bitin ba? Pero anyway, mabuti na rin yun kasi kapag masyadong busog, di ba, ang tendency, baka antukin. Pero mabuti na lang at binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang salita dito po sa Biblia. So, gaya po ng nakalagay po dito, sabi po sa Biblia, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan. Ibig sabihin, pag-aaralan po natin ito pong Biblia. Okay? Hindi po natin ito pag-aaralan para dumami lang yung ating kaalaman. Hindi rin natin ito pag-aaralan para kumuha ng mga magagandang asal o kaya magagandang idea o alamin kung ano yung mga kwento dito sa Biblia para lang meron tayong alam. Okay? Pag-aaral natin yung Biblia, sabi dito, dahil dito, merong buhay na walang hanggan. At ito yung pinakamahalaga sa araw po na ito, yung salitang buhay na walang hanggan. Yes, dito sa mundo, makukuha natin yung ilang bagay gamit sa pagsasaliksik. Kunyari, kapag nagsaliksik tayo ng mga impormasyon, konting Google, konting basa, nakakuha tayo ng benefit. Tama po ba? Pero yung benefit na yun na nakukuha natin na impormasyon, hanggang kailan natin mapapakinabangan? Hanggang kailan? Hanggang kailan po? Hanggang sa kailangan natin. Tama po ba? Pero pag di na natin yung kailangan yung impormasyon na yun, naglalaho na lang sa isip natin. Tama po ba? Pero yung pag-aaral po ng Biblia na nakalagay po dito, sabi dito, ang pag-aaralan po natin para makuha ay yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan ay kailangan natin para sa paghahanda sa kabilang buhay. Yes, parang isipin po ninyo, bakit ganun? Bata pa naman ako, bakit ko kailangan paghandaan yung kabilang buhay? Mahaba pa naman yung buhay ko. Mahaba pa naman yung gugugulin ko dito sa mundong ito. Bakit kailangan ko ng paghandaan yung kabilang buhay? Hindi pa nga ako nag-aasawa, wala pa nga akong pamilya. Hindi pa nga ako nakakapagtapos. Bakit ko kailangan paghandaan? Mamaya pag-aaralan po natin kung bakit. Okay? Pero sa bagay po na ito po yung kailangan maging malinaw po sa inyo. Mag-aaral tayo ng Biblia para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kaya pinapakiusap ko po sa bawat isa sa atin. Makinig po kayo ng mabuti. Alam ko po, baka ngayon, maring nagpapahinga na kayo o kaya nanonood na kayo ng TV sa bahay ninyo o kaya nagbabanding kayo ng pamilya ninyo kasi bakasyon pa, di ba? Pero sa linggo po na ito, ipinapakiusap ko po sa inyo na makinig po kayo ng mabuti para po ito sa inyo. Okay? So, bakit natin kailangan makinig ng mabuti? Kasi ito yung sinabi ng Biblia. Isaiah chapter 55 verse 3, sabi dito, ang iyong tainga ay iyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. So, sabi dito, ang inyong tainga ay inyong ikiling. So, ano gagamitin natin para sa pagpaikinig?
Ano daw yung gagamitin natin para ikiling? Yung bibig? Ano po? Tainga. Okay, hindi lang basta dapat makinig, okay? Dapat pati yung diwa natin ay dapat gising para maunawaan natin kung ano yung pag-aaralan po natin. At sabi dito, kayo'y makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Maring iba iniisip, bakit kailangan pag-aralan yung Biblia? Magkakaroon ba ako ng pera kapag pinag-aralan ko to? Kasi ito yung iniisip ng iba eh. Kapag pinag-aralan daw nila yung Biblia, magkakaroon sila ng kaalaman para ituro sa iba. Tapos kung may tinuruan sila, pwede silang magnegosyo, ganyan. Pwede silang humanap ng mga paraan para kumita ng pera sa pamamagitan ng Biblia. Pero hindi po. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, sa pagsasaliksik natin ng Biblia, ang makukuha po natin ay buhay na walang hanggan. Yun po yung bagay para sa kabilang buhay. Hindi po yun para dito sa mundo. Naintindihan po? At sabi dito, kailangan daw natin makinig ng mabuti. Dahil, kapag kayo'y nakinig ng mabuti, anong pangako ng Biblia? Ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Pag-aaral din po natin kung bakit sinabi ng Biblia na kailangan natin makinig, ay yung kaluluwa natin kailangan mabuhay. Bago tayo magpatuloy, papanood po ko sa inyong isang video clip. Ito po isang awareness test na tinatawag. So, ito po yung awareness test. So, ito po isang social experiment para alamin yung awareness ng isang tao o yung pagiging attentive niya sa pakikinig at sa kanyang visuals. So, tingnan po natin yung illustrations. Is an awareness test. How many passes does the team in white make? So sabi, bibilangin daw natin kung ilang pasa yung gagawin ng team white. Okay? Gets po? How many passes that a team white make? Okay, bilangin po ninyo kung ilang pasa yung gagawin ng nakakulay white, ha? Okay po? Focus po, ha? Go! Okay. Ilan? Ilan? Ilan po? Parang konti lang yung nagbilang eh. Ilan po? 13. Okay, tignan natin kung anong sagot. The answer is 13. Nakikinig. Nanonood mabuti ah. Okay. Meron pang isa. But, did you see the moonwalking bear? Pero, nakita nyo ba yung bear na nagmo-moonwalk? Pakitaas po yung kamay nung nakakita. Ilan? Okay. Kanina maraming sumagot na 13. Pero nung tinatanong na kung nakita ba nila yung moonwalking bear, konti na lang yung sumagot. So, tignan natin kung meron ba talaga. Okay? Hanapin po ninyo, ha? Go! Nakita nyo na? Nakita nyo? Nakita na yung bear na nagmo-moonwalk. Okay. So, ano bang sinasabi nito? Sabi dito, it is easy to miss something you're not looking for. Yung unang tanong, ang pinapahanap sa atin o pinapabilang sa atin, kung ilang pasa o ilang pasa gagawin ng Team White. Tama po ba? Tapos hindi na natin napansin yung ibang bagay kasi nakafocus lang tayo dun sa pasahan ng Team White. Tama po ba? Ganon din sa panahon natin ngayon. Maraming bagay dito sa mundo. Maraming mga bagay na kailangan ng tao. Maraming mga bagay na gustong abutin ng tao. Marami silang pangarap, marami silang kailangan, marami silang gusto. Pero yung pinakamahalagang bagay na kailangan ng tao, hindi nila hinahanap. Alam niyo po kung ano yun? Alam niyo po kung ano? Balikan po natin dito. Okay, dito po sa ating unang verse. Sabi po dito, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip niyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Yung mga tao masyadong nagpapakabisi, lalo na sa mga kabataan, nagpapakabala sila sa mga bagay para dito sa lupa.
pero napapalampas yung mga bagay para naman sa kabila. Naintindihan? Bakit? Kasi busy. Naintindihan? Busy kayo hanapin o bilangin yung pasahan ng bear. Tama po ba? Tapos yung tinanong na kung nakita ba yung bear, konti lang yung sumagot. Tama po ba? Kasi hindi tayo doon nakafocus. Tama po ba? Pero sa linggo po na ito, ipinapakiusap ko po sa inyo, yes, alam ko na busy kayo, alam ko na marami kayong kailangan gawin, alam ko naghahanda kayo para sa bagong school year, pero pakiusap, itong linggo po na ito, makinig po muna kayo ng mabuti sa sinasabi ng Biblia para sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kasi ito'y mahalaga para po sa inyo. Nais po namin kayong tulungan para makapaganda sa kabilang buhay. Yes, di natin pwedeng sabihin, matagal pa naman yun. Hindi ko pa naman alam. Matagal pa naman ako mabubuhay dito sa mundo. Pero hindi natin pwedeng sabihin na bukas, buhay pa tayo. O kahit nga mamaya, buhay pa tayo. Hindi natin pwedeng sabihin. Tama po ba? Kaya nga, habang may pagkakataon, kailangan natin hanapin yung buhay na walang hanggan. Dahil ito ay napakahalaga. Naintindihan? Kaya nga sabi dito, ang inyong tainga ay inyong ikiling upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Yung ibang tao, masyado silang masigasig na hanapin yung mga bagay dito sa mundong ito. Marami silang ginagawa para sa kanilang physical na katawan. Pero yung para naman sa kanilang espiritu, binabaliwala nila. Isinasantabi nila. Pero sa linggo po na ito, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon para mapaglaanan naman yung para sa espiritu. Ngayon po magsisimula yung ating first session. Bawat session, meron pong at least 1.5 to 2 hours na pag-aaral ng Biblia. Lahat po ng ito ay para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan at masigurado yung kabilang buhay. Naintindihan? Pakitaas po dito yung kamay na gusto pumunta sa langit. Paano po yung iba? Ayaw ninyo doon? Okay. Karamihan o halos lahat ng tao gusto pumunta sa langit. Tama po ba? Tama? Pero iilan lang yung sigurado. Sino yung siguradong pupunta sa langit? Kita nyo, konti lang. Paano po yung iba? Sana. Wish ko. Pinagpipray ko. Pwede po ba yun? Hindi po pwede yun sa langit. Naintindihan? Kaya nga dapat, ngayong week na ito, masigurado mo yun. Naintindihan po? Pag-aaralan po natin yung Biblia, tutulungan po namin kayo para po masigurado yung pagpasok sa kabilang buhay. Naintindihan? Kasi kapag nandun ka na, at hindi naman pala yun yung gustong lugar na pumupuntahan, wala nang pwedeng balikan. Hindi ka na pwede bumalik. Tama po ba? Kaya nga, bago pa lang tayo humarap dun sa kabilang buhay, dapat sigurado na tayo. Naintindihan po. Yung ibang tao, masyado silang masigasig. Akala nila sa pagiging mabait, akala nila sa pagiging masigasig sa pagsisimba, okay na, pwede na sa langit. Tatanggapin na ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Ito po yung verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Yan. Basahin po natin, Mateo chapter 7, verse 21. 3, 2, 1. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa ari ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi daw dito, hindi daw lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Imagine po ninyo yun, na yung mga tumatawag o yung mga nagsasabi na Panginoon, Panginoon, hindi daw lahat ay papasok sa langit. Ngayon itong tanong, paano kung isa ka doon sa hindi makakapasok? Paano na? Yes, lahat ng tao tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Lahat ng tao humihingi ng tulong sa Panginoon, Panginoon. Nananalangin sila. Iba, talagang ibinibigay pa nila yung kanilang sarili para sa Panginoon, naglilingkod sila. Pero paano kung sasabihin sa'yo ng Diyos? Isa ka dun sa hindi na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Problema, di ba? Yung mga tao po na ito, nasabi dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ano doon yung kailangan gawin? Kundi ganapin kung ano yung kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung ibang mga tao, akala nila,
yung mga pananalangin o kaya yung pagiging masipag sa paglilingkod sa Diyos, akala nila sapat na yun para sa pagpasok sa langit. Verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa araw na iyon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So yung mga tao daw na yun na hindi na tumatawag sa Panginoon, Panginoon, sinabi nila nung umarap sila sa Diyos, Diyos, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Yung nagpapropesiya po ng pangalan sa pangalan ng Panginoon, ibig sabihin nangangaral siya. Okay? Nagsishare siya ng words of God. Yung pong bagay na yun, mabuti o masama? Masama po ba yun o mabuti? Yung mga aral ka ng salita ng Diyos, yung mag-share ka, masama po ba yun o mabuti? Mabuti po yun. Tama po ba? Sabi dito, yung magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon, mabuti o masama? Napakabuti po niyan. Alam po ninyo, grabe po yung hirap ng nararanasan yung inaalihan ng demonyo, yung sinasapian. Totoo po yun. Napakahirap nun para sa isang tao na sinasapian. Pero pag nakamit siya ng isang tao na may kakayahan na magpalayas ng demonyo, talagang laking ginhawa para dun sa tao na sinapian. Tama? Sabi dito, sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Mayroong mga himala o kaya gumawa siya ng mga makapangyarihang gawa. Mabuti yung mga bagay na ginagawa nila. Sa tingin po ninyo, ito po mga tao po na ito, kapag sila namatay, saan sila pupunta? Langit o impyerno? Yung mga aral ng salita ng Diyos, mabuti o masama? Mabuti, tama po ba? Yung magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, mabuti o masama? Mabuti. Yung gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan sa pangalan din ng Panginoon, mabuti o masama? Mabuti yun. Tama po ba? Sa tingin po ninyo, sa mga bagay ba na ginagawa nila na ito, tatanggapin na sila ng Diyos? Hula lang, hula. Sa tingin po ninyo, kapag umarap sila dun sa langit, tatanggapin kaya sila ng Diyos? Kung kayo po kung kayo po yung Diyos, halimbawa, tatanggapin niyo po kaya sila? Tatanggapin niyo o hindi? Kuya, tatanggapin mo o hindi? Tatanggapin? Hindi. Gumagawa na ng mabuti, hindi pa tatanggapin? Sa tingin mo, tatanggapin. Kasi mabuti, di ba? Tanungin natin yung Diyos. At kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Nung nabasa ko po itong verse po na ito, bakit? Gumagawa na sila ng mabuti. Pero bakit sabi dito, gumagawa daw ng kasamaan? Sa pagpasok po sa langit, hindi po yung masigasig, hindi po yung marami kang ginagawa. Ang inihingi sa iyo ng Diyos, kaya po nang sinabi dito sa verse 21, kailangan mong ganapin kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ito yung napapalampas ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Kasi masyado silang abala. Masyado silang abala na gumawa ng mga bagay na akala nila tatanggapin sila dun sa langit. Pero sinasabi dito, kailangan nilang gawin kung ano yung sinabi ng Diyos. Kung ano yung nakalagay dito sa Biblia. Naintindihan? Kasi kung hindi, kagaya rin sila ng mga tao po na ito. Hindi sila tatanggapin dahil gumagawa sila ng kasamaan. Naintindihan po. Ngayon, para hindi tayo maging ganito, kailangan natin alamin kung ano yung kalooban ng Diyos dito na nakalagay sa Biblia. Naintindihan po. Kaya, isang tabi po muna, yung mga sigasig, isang tabi po muna, yung mga kinagisnan, o isang tabi po muna, yung mga natutunan, focus muna tayo sa kung ano nakalagay sa Biblia. Okay? Basahin po natin, Roma chapter 10, verse 2, 3 to 1. Teka. Parang hindi kayo kumain ah. Isa pa, ulit. 3, 2, 1. So, yun ang pagkakamali nila. May sigasig sila, pero hindi ayon sa kaalaman. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa.
Halimbawa, isang araw, so, di ba, nasanay ka sa nasanay ka na, may pasok ngayon, ganyan. So, ready ka na. Sakto ngayon, Monday. Nagplantsa ka na kahapon, ready ka na. Tapos, yung mga gamit mo, ready na rin. Tapos, meron ka pang baon, ganyan. Tapos, syempre, dahil masigasig ka, gumising ka na maaga. Tapos, dumating ka dun sa harapan ng school mo. So, pag pasok mo dun, hinarang ka. Sabi nung guard, teka, saan ka pupunta? Chief, papasok ako sa school. Papasok sa school? Tinanong ka, patingin ng ID mo, kung taga dito ka, kung naka-enroll ka ba talaga dito sa school na to. So, pinakita mo, okay. Kaso nga lang ito po pagkakamali mo. Yes, doon ka galing sa school na yon. Kaso nakalimutan mo, hindi ka pa pala nakapag-enroll. Pwede ka papasukin? Hindi, gaya ka naman na eh. Planchado ka na, ready ka na, may baong ka pa. Pwede ka papasukin? Pwede? Paano ka lang papapasukin? Pag naka-enroll ka na doon. Tama po ba? Ganun din. May mga sigasig yung tao sa panahon ngayon. Akala nila, yun yung paraan para sa pagpasok sa langit, pero hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung iiwasan natin ngayong week. Alamin natin kung ano ba yung sinasabi ng Biblia na paraan ng pagpasok sa langit. Naintindihan? Kanina tinanong ko po kayo kung gusto nyo, di ba? Ngayon, dapat alam mo kung paano. Hindi lang dapat gusto mo. Okay? So para magkaroon tayo ng tamang kaalaman or tamang paniniwala o pananampalataya na nakalagay sa Biblia, ano ang tamang pananampalataya na nakalagay sa Biblia? Sabi sa Biblia sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya sabi ko po kanina, di ba, makinig ng mabuti. Maring iba sa inyo, oy, may pananampalataya na ako, ibig sabihin ba nun, pwede na ako sa langit? Kailangan mong i-check kung yung pananampalataya mo ba ay ayon dito sa salita ni Kristo. Mamaya, pananampalataya lang yan kasi tinuro. O kaya kinagisnan. O kaya kinasanayan. Dapat ayon sa Biblia. Naintindihan? Dahil ito pong Biblia, itong salita ni Kristo, ito po yung makapagbibigay sa atin ito yung makapagtuturo sa atin ng tamang kaligtasan. Basahin po natin sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15, 3-1. Ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Hindi kaligtasan sa laman ha, hindi kaligtasan sa pinansyal o kaya sa mga bagay dito sa material. Okay? Hindi po. Kaligtasan sa kabilang buhay. Naintindihan po? Kaya ito po yung kailangan natin pag-aralan ngayong week po na ito. Naintindihan po? Naintindihan? Okay. So, kagaya ng sinabi kanina, kailangan natin alamin kung ano yung kalooban ng Diyos para malaman kung ano yung nais niya para sa pagpasok sa langit. Dahil ito yung gusto niya para sa atin. Basahin po natin sa John chapter 6 verse 40, 3-1. So sabi dito, di ba? Kagaya ng binasa natin kanina, para tayo makapasok sa langit, kailangan natin ganapin kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, ano yung kalooban ng Ama na nasa langit? Ito po. Na kung sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Yung pananampalataya, dapat yung tamang pananampalataya, yung pananampalataya na makapagliligtas sa iyo, yung pananampalataya na magpapapasok sa iyo dun sa langit, dapat ayon sa kalooban ng Ama. Naintindihan po. Kasi kung hindi ka pwede dun. Kagaya lang rin ng mga tao na masigasig, nagpalayas ang demonyo, nangaral, gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Pero ang sabi sa kanila ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo. Naintindihan po?
Kaya yung pananampalataya po, dapat ang magbubunga niyan ay buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung kailangan po natin, okay? Ngayon, paano natin makukuha yung buhay na walang hanggan? Isa lang din pong paraan na binigay ng Diyos dito po sa Biblia. John chapter 17 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Is na iyong sinugo. So sabi dito, yung buhay na walang hanggan daw, makukuha natin kung makikilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So ngayong week, pag-aaralan po natin yung Biblia. Dahil nakalagay po dito, at ito yung magsasabi sa atin kung sino yung nag-iisang Diyos na tunay at kung sino si Jesucristo na kanyang sinugo. Yes, maring iba naman, sabihin natin na kilala ko naman na yung Diyos. Kilala ko naman na si Jesus. Lagi nga ako nagpe-pray sa kanya. Lagi ko nga siyang pinupuntahan dun sa may bandang kanto sa amin eh. Kasi may simbahan. Hindi pwedeng kilala o alam mo lang yung pangalan ng Diyos, pwede na sa langit. Naintindihan? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan natin makilala yung nag-iisang Diyos na tunay ayon dito rin sa Biblia. Naintindihan po? Kailangan rin natin makilala yung nag-iisang o yung si Jesucristo na kanyang sinugo ayon din sa Biblia. Hindi lang basta alam o hindi lang basta kilala. Naintindihan po? Kailangan base po sa Biblia. Kung makikilala mo ng detalyado yung nag-iisang Diyos sa tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pinapakiusap ko po, makinig po kayo ng mabuti. Naintindihan po? Ngayong araw, ito po yung mga topics na pag-aaralan po natin. Una, tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia. Pangalawa, pangatlo, tungkol sa buhay. Pang-apat, tungkol sa akin o tungkol sa tao. At panglima, tungkol sa Espiritu. Lahat po ito ay nakalagay dito sa Biblia. Okay? So, ready na po ba? Ready na? Opo, kanina nga, nandito na nga kami. Unahin natin yung topic number 1, tungkol sa Diyos. Meron pong dalawang tanong po dito. Totoo bang may Diyos? Sino ang tunay na Diyos? Yung ibang denominasyon, nagsasabi sila, naniniwala kami sa Diyos na ganito. Naniniwala kami sa Diyos na ganyan. Kaya ang daming relihiyon, tama po ba? Masyado nagugulo yung mundo dahil sa Diyos na pinaniniwalaan nila. Pero yung Diyos na kikilalanin po natin ay nakalagay po dito sa Biblia. Naintindihan? Naintindihan po? Yung Diyos na kikilalanin po natin ay nakalagay po dito sa Biblia. Ngayon, ano yung katangian ng Diyos na nasa Biblia? John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi natin siya nakikita. Yung Diyos ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita kailanman. Bakit? Yung Espiritu ay walang laman at mga buto. Kaya iba sinasabi, nakita ko na yung Diyos. Nakita ko siya sa panaginip, nagpakita siya sa akin, naaninag ko siya. Imposible po yun. Naintindihan? Bakit? Ang Diyos sa Espiritu at yung Espiritu ay walang laman at buto. Naintindihan po? Isa pang katangian ng Diyos na nandito po sa Biblia. Unang Timoteo chapter 6 verse 16. Pakibasa po, 3, 2, 1. Okay, meron po tatlong katangian na nakalagay po dito. Sabi dyan, yung una, siya lamang ang walang kamatayan. So yung Diyos po, na nandito po sa Biblia, siya lang yung walang kamatayan. Ibig sabihin, nabubuhay siya ng pangwalang hanggan. Kung gusto natin siya makasama dun sa langit, dapat ikaw rin ay merong buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kasi nga, siya ay walang kamatayan. Hindi siya namamatay, okay? Buhay siya magpakailanman. Naintindihan po? Pangalawa, siya ay naninirahan sa liwanag na di malapitan. Ibig sabihin po ng liwanag, pure. Okay? Liwanag na hindi malapitan. So, kung merong dilim na lalapit dun sa liwanag na ito, yung dilim maglalaho. Yung dilim, nagre-represent po siya sa kasalanan. Tayo po, bilang mga tao, nakakagawa ng kasalanan o hindi? Nakakagawa, tama po ba? So, kung tayo na nakakagawa ng kasalanan, o taong nakakagawa ng kasalanan, pwede ba tayong lumapit dun sa liwanag o pure na Diyos? Sabi dyan, naninirahan siya sa liwanag na di malapitan. Hindi makakalapit sa kanya yung anumang kadiliman. Naintindihan mo? Pangatlo, sabi dyan, hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. So, kagaya na sinabi ko kanina, kung makikita mo yung Diyos,
sigurado patay ka. Hindi ka bubuhayin ng Diyos kapag nakita mo siya. Naintindihan po? Kaya nga, yung Diyos na may buhay na walang hanggan, kailangan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan para makasama natin siya. Yung Diyos na hindi liwanag, na di malapitan, bilang dilim, kailangan maalis sa atin yung dilim at maging liwanag para pwede tayo makalapit sa Kanya. At tayo, na merong kamatayan, dapat magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Ayun. Dito po sa mundo, meron tayong mga bagay na ginagamit para makita yung mga bagay-bagay. Tama po ba? Kapag titignan natin o hanapin natin yung mga maliliit na bagay, ano po yung ginagamit natin? Ano po? Doon sa taas, ano yun? Anong tawag doon? Telescope? Dito pa lang, sa una pa lang, yung germs pa lang, maliliit pa lang, okay? Ano pong ginagamit? Pag tinignan nyo ba yung kamay ninyo, makikita nyo yung mga dumi? Hindi, di ba? Pero para makita yung dumi sa palad, anong ginagamit? Microscope. Tama po ba? Eh kapag naman yung mga bagay na malalayo, ano pong ginagamit? Telescope. Okay. So ngayon, paano naman natin makikita yung Diyos na hindi nakikita, Diyos na Espiritu, Diyos na walang laman at walang buto? Sa pamamagitan po ng Biblia. Naintindihan po. Kaya niya ibinigay ito sa atin. Para maipakilala niya yung kanyang sarili, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Ngayon, dito po sa Biblia, binigyan din tayo ng Diyos na mas madaling paraan para makilala natin siya. Yung Biblia, yung Diyos, makikilala natin siya sa dalawang paraan. Una, yung creation. Pangalawa, yung Biblia. Dito muna tayo sa creation. Okay? Ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa pinakaunang talata dito po sa Biblia, sa Genesis chapter 1 verse 1. Sabi po doon, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Naniniwala po kayo na yung Diyos yung lumikha ng langit at ang lupa? Yes, siya po yung nakalagay dito sa Biblia. Naintindihan? Ngayon, sabi sa John chapter 1 verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So yung Diyos, nag-i-exist na po siya. Okay? Yung ibang tao kasi na may meloso po eh. Kung merong Diyos, sinong lumikha sa Diyos? Wala pong gano'n. Nag-exist na po yung Diyos bago pa simula pa ng lahat. Naintindihan? Kasi nga siya yung lumikha ng lahat ng bagay eh. Kung siya ay nilikha lang din, dapat merong mas lumikha pa sa Kanya. Tama po ba? Yun yung dapat nakilalanin natin. Pero yung Diyos, siya po ay nandito na, self-existence na po siya, tapos nilikha niya yung lahat ng bagay. Naintindihan po? Sabi dyan, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, hindi nagawa nga namang bagay na ginawa. So malinaw po na nakalagay sa Biblia na yung Diyos yung lumikha ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Awit 19 verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. So sa pamamagitan daw ng mga bagay na nilikha ng Diyos, may kilala natin at mapapatunayan talaga natin na talagang buhay yung Diyos at talagang nag-i-exist siya. Ngayon, titignan natin, paano ba ipinapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos yung kalangitan at yung kalawakan? Punta muna tayo dun sa kalawakan, dito sa may bandang ibaba. Konting science muna tayo. Sino po mahilig sa science dito? Evangelist, yung science, di mahilig sa akin eh. Kaya wala rin akong hilig sa kanya. So, konting science lang naman po ito. Madali po ito maintindihan. Ito po yung solar system. Tama po? So, nandito yung araw, nandyan yung Mercury, yung Venus, yung Earth, Mars, Jupiter, Saturn, ganyan. Tuloy-tuloy. Okay. So, nasan yung Earth? Pang ilang planeta tayo mula sa araw? Pang ilan? Grabe naman, kala ko naman, di nyo pa alam. Alam nyo po ba? Yung distansya ng araw mula sa Earth ay 150 million kilometers. Hindi nyo alam. Try nyo po i-Google. Pero nakalagay na po ito sa Biblia. Na itinakda ng Diyos yung distansya ng araw mula sa mundo. Itinakda niya po yung 150 million kilometers na eksakto para tayo mabuhay. Imagine po ninyo, kung yung mundo, sabihin natin, 149,999 lang. Yung distansya niya dun sa araw.
Lahat po tayo sunog. Tama po ba? Kung yung araw na yung mundo naman ay mas lumayo, lahat tayo magyeyelo, lahat tayo ay patay. Naintindihan? Pero yung eksaktong 150 million kilometer na ito ay tinakda ng Diyos para tayo ay mabuhay. Naintindihan? At sa pamamagitan nito, nais ng Diyos na ipakita yung kanyang sarili na siya ay makapangyarihan at siya ay lumikha ng lahat ng bagay. Hindi lang po yun. Yung Earth, umiikot din po siya. Nagro-rotate siya at nagre-revolution siya mula sa araw. Alam niyo po yung revolution? Halimbawa ganito. Ito yung araw. Tapos ito yung Earth. Umiikot siya. Tawag doon revolution. Pag nakaikot na yung Earth sa araw, kakabalik na siya sa pinanggalingan niya, yun na yung 365 days. Magpapalit na tayo ng taon. Okay? Pero yun po yung pagbibilang nun. Habang umiikot yun, lumilipas yung taon natin. Okay? Tapos yung bilis nun, nakalagay dyan, 108,700 km per hour. Sobrang bilis po nun. Sino po nakasakay dito sa tricycle pa lang o motor na mga 70 to 80 na kilometer per hour yung takbo? Ano pong pakiramdam? Ang bilis na nun, di ba? Minsan nanginginig na nga yung manibela kapag ganun kabilis, di ba? Gaano pa kaya nakakatakot? Yung 108,700 km per hour. Pero itong tanong, nahihilo ba kayo? Nahihilo ba kayo? Hindi. Bakit? Kasi tinakda ito ng Diyos para sa atin. Naintindihan? Habang na yung Earth ay umiikot sa araw, umiikot pa siya, nagro-rotate. Sabihin, ito yung araw, umiikot pa siya. Yung mundo natin habang nagre-revolution pa siya sa araw. At yung bilis nun, 1,660 km per hour. Grabe po yung bilis. Naintindihan? Ngayon, paano natin ito nalaman? Dahil nakalagay sa Biblia. Basahin po natin sa Job chapter 38 verse 5, 3-1. Sino nagpasya ng mga sukat na yun? Tiyak na alam mo. Kung sino nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino po? Yung Diyos. Naintindihan? Kasi nga siya ay lumikha ng lahat ng bagay eh. Tama po ba? Hindi lang na basta na lang na nandyan. Naintindihan po. Nilikhain ng Diyos para tayo ay mabuhay. Parang ganito. Kaya na-explain ko po kanina, kapag yung araw, yung mundo, lumapit, masusunog tayo lahat. Kapag yung mundo naman natin ay masyadong malayo, magyayelo, mamamatay tayo lahat. Pero lahat ng distansya na ito ay tinakda ng Diyos kasi nga, nais niya na tayo ay mabuhay dito at mahanap yung buhay na walang hanggan dito sa mundo. Isaiah chapter 45 verse 18, pwede po pakibasa, 3-1. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Sabi niya dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos na naganyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Kaya ito pong mundo na ito, dito po sa earth na nilikha ng Diyos, dito po natin hahanapin yung buhay na walang hanggan. Naintindihan? Ito po yung isinet sa atin ng Diyos para mahanap yung buhay na walang hanggan. Hindi po natin kailangan hanapin ito sa ibang planeta o sa ibang lugar, sa ibang dimensyon. Dito po sa mundong ito. Naintindihan po? Isa pa. Naniniwala po kayo na ito yung earth? Na ito yung mundo natin? Naniniwala po kayo? Naniniwala po kayo? Opo o hindi? Yes, modern science po ito. General knowledge po ito. Alam ng lahat na ito yung mundo. Tama? Nakalagay rin po sa Biblia. Job chapter 26 verse 7. Ibinibiti ng daigdig sa kawalan. So alam natin na yung mundo natin nakabitin siya sa kawalan, sa outer space. Tama? Nakalutang lang siya. Para isa siyang spear o kaya isa siyang bilog na nakalutang sa outer space. Tama? Ito po yung modern science na para sa atin. General knowledge na po. Pero alam niyo po ba, nung unang panahon, ganito yung paniniwala nila ng mundo. Yung mga European scholar daw, ang paniniwala nila sa mundo ay flat. Payag po kayo, yung mundo ay flat. Pag sumobra ka, hulog ka.
Pero yung alam natin yung Earth, di ba, ay bilog. Tama po ba? Pero yung mga European, yan, ito po yung paniniwala nila kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Yung iba naman, ito sa Egyptian. Ang paniniwala nila sa mundo ay ganito. May pamilyar? Parang crib ng baby, no? May mga palamuti, may pabitin. Di ba? Yung mga Egyptians, ganyan po yung tinuturo nila noong unang panahon dun sa eskwelahan po nila. Pero nung dahil po sa science, na-develop na, makita nila, yung Earth pala, ganito. Meron pa pong isa. Yan. Ito naman po sa Greek. Sa Greek mythology, ang paniniwala po nila na yung mundo daw natin ay pasan-pasan ng isang Greek god na tinatawag na Atlas. Si Atlas daw, yung buhat-buhat o bumubuhat sa mundo natin. Yan yung paniniwala nila. Pero naniniwala po ba kayo na ito si Atlas yung may buhat o may pasan sa mundo natin? Hindi, di ba? Kasi alam natin kung ano yung katotohanan. Tama po ba? Yung iba naman sa Hindu o yung Hindu belief. Sa India, yung mundo daw natin nakapatong sa cobra, nakapatong sa pagong, nakapatong sa elepante, tapos nandun yung mundo. Ganyan yung paniniwala po nila dati. Kasi hindi nila alam kung ano yung nakalagay sa Biblia. Pero sabi kanina sa Job, na yung mundo natin nakabitin sa kawalan. Parang ganito. Naintindihan po? Pinalaki ko lang. Yan po yung solar system natin. Yung Milky Way. Naintindihan po? Ngayon, baba naman tayo dito sa mundo. Kung hahatiin po natin yung mundo, bibiyakin natin, ito po yung matatagpuan natin. Outer core, upper mantle, crust, tapos yung inner core. Ito yung modern science. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, lately lang ng mga scientists na discover na yung mundo natin ay merong inner core, outer core, at merong mantle. Ito po si Inge Neyman, na isa sa mga scientists noong 1936 na natagpuan nila na yung mundo daw ay merong inner core. Pero alam niyo po ba nakalagay na ito sa Biblia 3,500 years pa. Sabi dito sa Job chapter 28 verse 5, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggagaling. Ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. So sabi sa Biblia na mayroong apoy na nasa ilalim. Sa ilalim daw ng lupa, meron daw apoy. Tayo sa panahon natin ngayon, kapag naghuhukay yung mga tao sa lupa, ang nahanap nila tubig eh. Pero kapag mas malalim pa yung paghuhukay, matatagpuan po nila yung apoy. Kasi nga nakalagay sa Biblia. Naintindihan? At alam niyo po ba kung para saan yung inner core? Yung kulay dilaw? Yan po ay nilikha ng Diyos para proteksyonan tayo mula sa mga harmful rays na nagagaling sa outer space. Meron po mga microwave waves, yung gamma rays, lahat po yan nakakapinsala sa mga tao kapag tumama ng direkta dito sa mundo. Pero dahil po dun sa inner core, meron tayong magnetic field na tinatawag, kaya di nakakatago sa atin yung mga harmful rays na yan. Yan po yung nilikha ng Diyos para sa atin. Kasi nga ito yung nilikha niya upang tirhan. Naintindihan po? Next. Baba naman tayo mismo dito sa mundo. Yung mundo, alam natin, dito sa mundo na meron tinatawag na water cycle. Noong 16th century, natagpuan po ito ng mga scientists. Pero 3,500 years, nakalagay na rin po ito sa Biblia. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang, kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. So, yung pagpatak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Ibig sabihin, kapag umaambon daw, kapag naiinitan yung tubig, ano nangyari? Nag-evaporate. Naintindihan? Tapos, kapag yung tubig na nainitan, naipon na dun sa ulap, sabi diyan, dun dinadalisay, nililinis, kumbaga. Tapos kapag puno na, anong lalabas? Ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Kanina po, lakas ng ulan, di ba? Nangyari po yung nakalagay sa Biblia o hindi? Sino po gumawa nun? Ano yung nagkataon lang? Hindi po. Yung Diyos. Naintindihan? Yung Diyos na nandito po sa Biblia. Yung Diyos na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Yun yung dapat natin makilala.
Next. Job chapter 12 verse 7 hanggang 9. Ngunit ngayon itanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? So baka mamaya, pag uwi ninyo, tanungin ninyo yung mga hayop ha? Hindi po. Mamaya, meron kayong alagang hayop, tatanungin nyo, uy, may Diyos ba talaga? Hindi po ganon, okay? Sa pamamagitan po ng mga katangian na meron sila, mauunawaan din natin na meron lumikha sa kanila. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Hindi ko po lahat maipapakita yung video clip sa inyo, pero ipipili na lang po ako. So, unahin po natin dito sa may bandang itaas. So, yung nagkukulay blue. Ang tawag po dyan ay mimic octopus. Meron po siyang kakayahan na palit-palit ng kulay at galaw. Sa tingin po ninyo, sinong nagbigay sa kanya ng kakayahan na yan? Yung Diyos. Ito po, yung ibon na yan na tumutuka sa kahoy. Yan po yung tinatawag na woodpecker. Pinaslow mo ko na lang para makita po ninyo kung anong ginagawa niya para maghanap ng pagkain. Siya po, yung woodpecker na yan, tinutukan niya yung mga kahoy ng 20 times per second. Isang segundo, naka 20 na na siya, 20 na tuka na siya para butasin, para makuha niya yung pagkain niya. Sino naglagay ng kakayahan na yun sa kanya? Yung Diyos. Ito pong sa magandang bulaklak na ito. May nagturo ba sa kanya? O, timingan mo ha. Pag medyo maaraw-araw na, bumuka ka ng ganito. Meron po ba? Sino po nagbigay ng kakayahan na yan sa bulaklak na yan? Yung Diyos. Dito naman tayo. Sino po mahilig sa seafood, sa hipon? Sino po mahilig? Okay, ilan? Sino man po mahilig sa boxing? Mahilig kay Manny Pacquiao. Sa sports, alam natin, di ba, na yung halos buong Pilipinas gustong-gusto si Manny Pacquiao. Tama po ba? Pero nakita na po ba kayo na isang hipon na kayang manuntok? Tingnan po natin ito. Despite being only 6 inches long, pound for pound, he packs the biggest punch in the natural world. This is the peacock mantis shrimp. He's actually neither a shrimp nor a mantis, but stomatopod just doesn't have the same ring to it. This guy's biggest problem right now is real estate. There are more shrimps here than there are crannies for them to claim. In a hot market, you have to move fast. All that activity works up an appetite. Time to bring out the big guns. He's armed with the most sophisticated vision of any predator on Earth and the fastest strike. His eyes work independently and together to better target his prey. These eyes detect more colors than any creature on Earth and see polarized light. He closes in on his target. The mantis unloads the ace up his sleeve. Hammer claws. His spring-loaded clubs strike 50 times faster than we can blink.
For a moment, the surrounding water reaches the temperature of the surface of the sun. You heard that right. This crab is toast. Sino po nagbigay ng kakayanan sa kanya? Ano yung nag-training siya kasama ni Manny Pacquiao? Mahilig siya exercise? Sino po nagbigay? Yung Diyos. Tama po ba? Sa mga bagay sa paligid po natin, kung pagmamasan lang natin sila, makikita natin na meron talagang lumikha sa kanila. Hindi sila nagkataon lang na ganyan. Naintindihan po? Nilikha sila ng Diyos para sabihin sa atin na siya ay buhay. Nais ipakita ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mga hayop na ito para patunayan na talagang buhay siya. Na talagang nilikha niya itong mga bagay na ito at siya ay makapangyarihan. Naintindihan po? Minsan kasi, mas natutuwa pa tayo sa ginawa ng tao kaysa sa ginawa ng Diyos eh. Ba? Pag nakakita tayo ng mga robot, yan, galing, gumagalaw, parang aso. Pero pag yung mga totoong aso, tinatadyak-tadyakan lang, sinisipa-sipa lang. Tinataboy-taboy lang. Pero yung mga magagandang robot, grabe tayo kung humanga. Diba yung mga sa factory sa panahon natin ngayon, diba? Ginagamit nila yung robot. Pero iba pa rin kapag yung tao yung gumagawa o iba pa rin yung tao yung kumikilos. Naiintindihan po. Mas efficient. Tama po ba? Lahat ng ito ay nilikha ng Diyos para ipakilala yung kanyang sarili sa atin. Sabi sa Hebreo chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bagay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Naiintindihan po? Sa pamamagitan po ng mga bagay sa paligid po natin, mauunawaan natin na may Diyos. At meron pa pong isang magandang ebidensya na magpapatunay sa atin na talagang buhay po yung Diyos. Awit 139 verse 13 to 14. Bago po ninyo basahin ito, tignan po muna niyo yung katabi ninyo. Sige po, bago niyo po basahin ito, tignan niyo po muna yung katabi ninyo. Tignan niyo lang, grabe naman kayo para naman. Okay. Tapos na, okay na? Okay, basahin po natin ito. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hinumog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkaagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Nakakakilabot po ba yung mga katabi ninyo? Yung tinignan nyo po sila, nakakakilabot po ba? Nakakakilabot? Hindi po ito negative way, Baka sabihin ninyo, nakakakilabot, nakakatakot. Hindi po ganun. Okay? Yung positive way po, sabi dyan, kahanga-hanga. Tayo yung pinakamagandang ebidensya na talagang buhay po yung Diyos. Tayo po yung pinakamagandang ebidensya na talagang yung Diyos, yung perfect na creator God para sa bawat isa sa atin. Naintindihan? Sabi nga dito, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkaagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyon ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kung titignan natin yung mga tao sa paligid po natin, doon natin mauunawaan na talaga meron po Diyos. Naintindihan? Imagine po ninyo, kung basta na lang tayo nag-evolve sa kung ano mang hayop, di ba tinuturo sa school, tinuturo sa mga textbook, yung tao daw galing sa unggoy, payag po kayo? Pero ilang taon po yung mga school, ilang taon na tinuturo po yan dahil po sa evolution. Dahil daw sa kung ano mang evolution, nabuo daw tayo. Kung totoo yun, dapat wala nang unggoy ngayon. Tama? Tama po ba? Ang tagal-tagal na nilang nabubuhay, pero bakit wala pa rin tayong nakitang isang unggoy na naging tao? Tama po ba? Meron pong tao na pero yung unggoy na naging tao, walang ganun. Tama po ba? Bakit?
Kasi lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Naintindihan po? Ito yung pagkalikha niya sa atin, ikakilakilabot at kamangha-mangha. Imagine po ninyo, kung hindi tayo nilikha ng Diyos at hindi niya ginamitan, yung pinakamagandang masterpiece, yung pagkakalikha niya sa atin, hindi tayo magiging ganito. Imagine po ninyo kung yung ilog niyo pabaliktad. Kanina umuulan, di ba? Imagine mo kung yung ilong mo pabaliktad, tapos wala kang payong. O natatawa kayo. Kaya nga sabi dito, nagpapasalamat siya dahil yung pagkakagawa sa atin ay kamangha-mangha at kakilakilabot. Naintindihan? Sa pamamagitan po ng ating sarili, sa pamamagitan ng mga bagay sa paligid natin, sa pamamagitan ng outer space, may kita natin na talagang yung Diyos ay buhay at talagang siya ay lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Naintindihan po? Sabi sa Roma chapter 1, verse 19 hanggang 20, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila, wala pa nang likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan ng takita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. So kung titignan daw natin yung paligid po natin, makikita natin na talagang nandun yung kapangyarihan ng Diyos at nandun yung katangian ng Diyos na siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Naintindihan mo? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan kasi hindi ko naman nakilala yung Diyos. Hindi naman ako naka-attend ng Bible seminar, hindi ko nalaman kung ano yung salita ng Diyos. Hindi. Sasabihin lang sa atin ng Diyos, hindi mo ba nakita yung mga nilikha ko? Hindi mo man nakita kung paano kita nilikha? Yun lang itatanong ng Diyos sa atin. Sabi dito, bagaman hindi nakikita yung kapangyarihan niya at naunawaan, yung kanyang mga bagay na ginawa, sa pamamagitan nito, wala tayong may dadahilan sa Diyos. Naintindihan mo? Hindi natin pwede ikatwiran. Diyos, sorry. Di ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala tayong may dadahilan. Naintindihan? Dahil sa pamamagitan po ng creation, makikilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay dito po sa Biblia. Naintindihan? Ngayon, sabihin ninyo, yung creation lang ba? Yung paraan para makilala yung Diyos? Hindi po. Nagbigay rin siya ng paraan. Nakalagay po rin sa Biblia. Kaya ito pong aklat na ito pong physical na aklat na ito, naglalaman na maraming ebidensya na meron Diyos. Tignan po natin ito. Dito tayo sa next topic, tungkol sa Biblia. Sabi dito, totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Naniniwala po kayo na ito ay salita ng Diyos? Ang lakas Pero yung ibang tao, iniisip nila, hindi, gawa lang yan ng tao. Sinulat lang yan ng tao. Imposible na hindi yan nabago. Hindi yan na-edit. Papatunayan natin kung talaga bang ito ay legit. Naintindihan? Kasi kung meron palang peking Biblia, paano pa natin ito pinag-aaralan? Naintindihan? Kung sa pamamagitan pala nito, maluloko tayo, hindi na natin ito kailangan pag-aralan. Tama? Pero sa pamamagitan po ng Biblia, papatutunayan ko po sa inyo na talaga itong Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Ngayon, ito pong Biblia, meron po siya 3 katangian. Una, ito po ay aklat ng Panginoon. Pangalawa, sinabi rin na ito ay kinasihan ng Diyos. At pangatlo, na yung Diyos yung may akda. Nakalagay dito, siya yung author ng Biblia. Unahin natin sa number 1. Isaiah chapter 34 verse 16. Pwede po pakibasa. 3 to 1. Tinipon sila ng kanyang espiritu. Sabi dito, inyong saliksikin at basahin ang aklat daw nino? Aklat ng Panginoon. So malinaw, okay? Ito pong Biblia ay aklat ng Panginoon. Hindi po ito nilikha ng tao o sinulat lang ng tao. Ito ay aklat ng Panginoon. Naintindihan? At sabi diyan, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. So ito po yung number 2. Kinasihan o sinabi o sinalita ng Diyos. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin po ng kinasihan, inspired o inspiration
o nanggaling sa salita na binigkas ng Diyos. Ito po yung Biblia. Ito po. Kaya wala pong kasinungalingan po dito. Naintindihan? Ibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron pong isang aklat dito na tinatawag na Jeremias. Yung Jeremias o yung Book of Jeremias, nilikha po siya dahil po sa sinabi ng Diyos. Pwede po pakibasa dito po sa Jeremiah chapter 30, verse 1 hanggang 2, 3 to 1. Sabi dito, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon. So meron daw salita na nanggaling sa Diyos, tapos nakarating kay Jeremias. Tapos sabi ng Diyos kay Jeremias, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Kaya nagkaroon ng Book of Jeremiah dito po sa Biblia. Ganoon din sa ibang mga aklat. Naintindihan po. Nung sinabi ng Diyos na isulat mo ito, sinulat ng mga tao, kaya nabuo yung aklat na yun. Naintindihan po. Ano pa ibig sabihin ng kinasihan? Hebreo chapter 1 verse 1 hanggang 2, sabi dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya yung mga sumulat po ng Biblia, yes, totoo po na tao sila. Naintindihan? Siyempre, tao rin yung mabasa eh. Bayag po kayo ang sumulat ng Biblia, aso? Maintindihan nyo kaya? Maintindihan kaya natin? Hindi, di ba? Bakit naiintindihan natin yung nakalagay sa Biblia? Kasi totoo naman talagang tao yung sumulat nito. Tama po ba? Pero yung salita na yun hindi galing sa kanila. Ito ay galing sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Ginamit lang sila para bang ballpen o kaya lapis. Di ba? Kapag yung isang writer, sumusulat siya ng isang tula o kaya isang poem, habang sumusulat siya, naubos yung lapis. Tama po ba? Tapos kukuha na naman siya ng panibagong lapis. Itutuloy niya. Tama po ba? Ganun din po sa Biblia. Yung mga tao, may hangganan lang din sila. Namamatay din sila. Kaya kukuha na naman yung Diyos ng isa pang tao para ituloy yung pagsusulat ng Biblia. Hanggang sa natapos, naging 66 books. Naintindihan po. Yun po yung ginawa ng Diyos na paraan para buuin ito pong Biblia. Kung ito total po natin, yung panahon na nilikha yung Biblia, ganito na po siya katagal. Yung pinakaunang aklat, yung Genesis, sinulat po ito ni Moises, noong 1500 BC. Tapos yung pinakahuling aklat naman na sinulat ni Apostle Juan, ito po yung Apocalypse o yung Revelation, 100 AD. Kung susumahin, 1,600 years yung total na na panahon ng pagsusulat ng Biblia. Pero hanggang ngayon, mula Genesis hanggang sa panahon natin ngayon, 2024, yun po ay umabot na ng 3,500 years yung nakalipas. Kaya sobrang tanda na po aklat na ito. Kaya ibang mga tao, iniisip nila, ang tanda-tanda niya na yan, imposible na hindi na bago yan. Tandaan po natin na ito ay salita ng Diyos. Yung Diyos, nananatili siyang tapat. Kailanman, hindi siya nagbabago. Kaya kung nung sinabi niya, nakalagay pa rin yung dito. At nagbigay siya ng babala. Na kung sino man yung magbabawas at sino man yung magdadagdag sa mga salita na nakalagay sa Biblia, susumpain niya. Kaya nga hanggang ngayon, pwede natin pagkatiwalaan yung Biblia. Kasi kailanman hindi ito nabago. Naintindihan po. Yung nilalaman po ng Biblia, Old Testament, 39 na aklat. New Testament, 27. Total lahat, 66 book. Kung titignan po natin, para bang isang aklat lang, di ba? Pero kung titignan po ninyo, babasahin po ninyo yung Biblia, meron pong 66 na aklat nakalagay po dito. Yung writer, halos 4 na po, 40. Yung iba doon, fisherman, yung iba scholar, yung iba pastor, yung doktor, yung iba general, yung iba hari. Tapos iba't iba rin yung lugar kung saan sila sinulat. Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Asia, sa Roma. Pero yung sumulat o yung author, yung Diyos. Naintindihan po. Yung nilalaman po nito, mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng tao. Kaya malinaw po na nakalagay sa Biblia na iningatan ito ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kung ito yung binigay niyang paraan para makilala siya at magkaroon ng buhay na wala hanggan yung tao, dapat ito iingatan niya. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya nga ito yung ginawa niya, iningatan niya para sa iyo. Para sa araw na ito, mapag-aaralan niya. Mapag-aaralan mo. Naintindihan po? Kaya nga yung Biblia ay iningatan ng Diyos para matanggap ng tao yung buhay na walang hanggan.
Tingnan po natin itong isang documentary para patunayan na talagang yung Biblia ay kailanman hindi nabago. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 milya timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-usapan ang lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Bibliang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. So malinaw po sa atin na iningatan ito ng Diyos para sa atin. Kahit na marami mga tao na nagsasabing ito ay peke, marami mga tao nagsasabi na nabago na ito, sulat lang ito ng tao, Diyos rin mismo yung nag-iingat nito para sa atin. Basahin po natin dito sa 2 Pedro, chapter 1, verse 20 hanggang 21. 3 to 1. Dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So nakalagay po sa Biblia na hindi po ito galing sa sariling pagpapakahulugan o sa sariling kalooban ng kahit ng sino mang tao. Ito po ay kalooban ng Diyos at ito ay sinalita ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Naintindihan po. Para sa atin. Para sa inyo. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung isang tao. Naintindihan po. Hanggang ngayon, yung Biblia ay patuloy na kumakalat sa buong mundo. Ito po, noong nakaraang taon, September 2023, tinatranslate yung Biblia para maabot nito yung mga tao o yung mga languages na hindi English. Yung mga halimbawa, yung Bicolano, Ilocano, Cebuano, ganyan. At yung ibang mga languages sa iba't ibang mga bansa, natatranslate na po yung Biblia para makarating sa kanila yung magandang balita. Naintindihan po? Sabi dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15, ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Naintindihan po? Dito po sa mundo, ito pong Biblia ay kinikilala ng Diyos. Kinikilala ng mga tao. Nung si Barack Obama ay bago siya manungkulan bilang presidente, nanumpa rin siya sa Biblia. Ganun din si Donald Trump. Bago rin siya manungkulan bilang presidente sa Amerika, nanumpa rin siya sa Biblia. Si Joe Biden, ganun din. Si former President Digong, siya rin ay nanumpa sa Biblia bago siya manungkulan. At yung ating presidente ngayon, si BBM, siya rin po ay nanumpa sa Biblia bago siya manungkulan. Naintindihan? Ngayon,
Ano ang pinakamahalagang mensahe ng Diyos para sa akin? Bakit iningatan niya itong Biblia? Para saan? Anong dahilan? Isa lang po, para sa'yo. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ating tagapagligtas, na nagnanais sa ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So bakit iningatan ng Diyos ito pong Biblia? Ano yung nais niyang ipaalam sa mga tao? Nais niya na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kasali po kayo dun sa lahat ng tao o hindi? Kasali po o hindi? Kasali, tama po ba? Ito po yung nais ng Diyos para sa atin. Yes, maring meron kayong nais sa sarili ninyong mangyari, gusto ninyong maabot yung pangarap ninyo, maging successful, ganyan. Yes, lahat yun ay mabuti para sa katawan. Mabuti yun para sa mga bagay na pisikal. Pero para sa inyong espiritu, para sa pagpasok sa kabilang buhay, para sa paghahanda sa kabilang mundo, nais ng Diyos na ikaw ay makarating sa kaligtasan. At sabi diyan, at sa pagkakilala ng katotohanan. Dito po sa Biblia. Naintindihan po. Kaya hanggang ngayon iningatan ito ng Diyos para sa atin. Para mapag-aralan mo, malaman mo kung ano yung buhay na walang hanggan, panampalatayanan mo kung ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Yun po yung pinakamagandang mensahe dito sa Biblia. Naintindihan po? Naintindihan? Naintindihan po? Next. Pag-aralan naman natin yung tungkol sa buhay. Natanong niyo na po ba sa sarili po ninyo? Kahit na mga bata po kayo, yung iba may mga edad na dito. Natanong niyo na ba sa sarili ninyo? Bakit hanggang ngayon buhay pa ako? Bakit hanggang ngayon nabubuhay ako? Ano ba yung layunin ng buhay ko? Natanong niyo na po ba sa sarili ninyo? Hindi lang po kayo binuhay ng Diyos para lang kumain, tapos matulog, magtrabaho, kumita ng pera, tapos sa uli, mamamatay. Hindi lang po ganun. Naintindihan po? Meron po itinakda yung Diyos para sa iyo. At yung nais niya, at yung layunin niya para sa iyo. Ano po yun? Yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Awit 90 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. So yung buhay daw ng tao, maiksi lang. Pag medyo mahina-hina, 70. Pag medyo malakas-lakas ka, 80. Swerte ka pag umabot ka ng 100, may 100,000 ka. Pero hindi yun sigurado. Tama po ba? Sa loob ng buhay ng mga tao, ano po yung nakalagay? Ngunit ang mga ito'y, ano po yung kasunod? Madali lang at walang kaguluhan. Ano po nakalagay dyan? Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. So yung buhay daw ng tao, maiksi at puno ng hirap at kaguluhan. Tama po ba? Sigurado po yung mga may edad na, mauunawaan po ninyo kung ano yung hirap at kaguluhan na sinasabi dito. Tama po ba? Pero bilang mga kabataan, tatanungin ko po sa inyo, yung buhay po ba ninyo, walang hirap at walang kaguluhan? Sa school, puro ba madali lang yung exam? Ano, walang mahirap? Yung sa pagpasok sa school, pagko-commute, yung pag-aaral, mahirap. Tapos puro kaguluhan pa. Tama po ba? Patong-patong yung schedule, patong-patong yung module, patong-patong yung exam. Di na alam kung ano yung gagawin. Tama po ba? Puro kaguluhan na iniisip. Tama po ba? Ngayon, yung sinasabi ng Biblia, tama o mali? Tama o mali? Tama po. Hindi lang po ba sa hirap at kaguluhan? Sabi diyan, madaling lumipas. Ibig sabihin, maiksi lang. Yung Biblia na nagsasabi sa atin na yung buhay daw natin madaling lumipas at kami ay nawawala. Naintindihan? Kaya nga yung hirap at kaguluhan sa panahon po natin ngayon, madali po yung lumilipas. Yung buhay natin, madaling lumilipas.
Kaya nga, bago pa malipasan yung buhay natin, dapat magkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Naintindihan? Bago pa maubos yung oras mo dito sa mundo, kailangan mo na makuha yung buhay na walang hanggan. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 14, yung buhay daw natin para bang isang singaw. Sabi diyan, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Alam niyo po yung singaw? Hindi yung singaw sa sa dila o kaya sa bibig ha. Yung pagbukas nyo ng rice cooker, di ba may lalabas sa singaw? Yung singaw na yon, nananatili ba? Nandun lang ba? Pagka singaw niya, nasa na siya? Nawawala na, di ba? Yung buhay daw natin parang ganun. Madaling lumilipas, parang singaw. Naintindihan? Pero yung mga tao, sa sobrang iksi na ng buhay nila, masyado pa sila nagmamadali. Alam niyo kung saan sila nagmamadali? Sa paghanap ng 3 P. O sa paghabol sa 3 P. Alam niyo po yung 3 P? Pangarap, pera, para sa pamilya. Tama po ba? Santiago chapter 4 verse 13, halika kayo ngayon. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Para sa kanila nagmamadali sila. Maiksi na lang yung buhay. Magulo at mahirap. Kaya kailangan natin magmadali. Magmadali na maghanap buhay. Magmadali na kumita ng pera. Magmadali para meron tayong ipangkain sa ating pamilya. Yan po yung nagiging isang bagay dito sa mundong ito na nakakalungkot. Hindi na namamalayan na yung mga tao na napapalampas nila yung pinakamahalagang bagay sa kanila. Ito po yung para sa kanilang espiritu. Bago po ako pumunta dito, meron po ako inatinan na isang burol. So, para siya, ang taon niya ay mga 52 years old. Na-prepare niya lahat. Nakapag-prepare siya ng maayos na burol. Prepare siya ng mga bagay na kailangan na para sa pamilya niya. Nag-prepare siya. Mabuti siya. Maganda na pinaghandaan niya yung mga bagay na yun. Pero hanggang doon lang ba yung paghahanda na dapat niyang ginawa? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa sinapupunan ng nanay, naghahanda yung bata. Ilang buwan? Ilan? 9 months, di ba? Pagkatapos ng 9 months, ready na siyang lumabas. Tama po ba? Nilalabas na siya. Pagkalabas niya, tapos na ba? Ano po yung sunod niyang paghahandaan? Pag-aaral. Tama po ba? Kailangan niya lumaki ng maayos. Tapos, kinder, prep, ganyan, di ba? Tapos elementary. Grade 1 hanggang grade 6. Tama po ba? Kapag napaghandaan niya na yun, natapos siya na. Tapos na ba? Ano next? High school. Tama po ba? Ngayon, K-12. Mas pinahaba. Pag natapos mo na yung K-12, tapos na ba? Anong sunod? Trabaho, college naman. Tama po ba? So, kanya-kanya na yan. Mag-iisip ka na kung ano yung course na gusto mo, ano yung hilig mo, para yun yung pag-aaralan mo, tapos yun yung gagamitin mo para kumita ng pera pag may trabaho ka. Pero pagkatapos nun, tapos na ba? Pag nakapag-college ka na, ano next? Hanap ng trabaho. Kapag nakapaghanap ka na ng trabaho, mabuti at magandang trabaho, ano next? Ano po? Siyempre mag-iipon ka para sa pamilya mo, para sa future mo, para sa pag-i-start ng pamilya. Tama po ba? So kapag nagawa mo na yun, ano next? Senior days. So iba, di ba? Pa-travel na lang, i-enjoy na lang kung ano yung naipon, ganyan, di ba? Pagkatapos nun, ano next? Meron na isang mawawala sa kanila. Tama? Pagkatapos nun, anong next? Dalawa na sila. Hanggang dyan lang ba yung buhay ng tao? Tandaan po natin na mayroon pong kabilang buhay. Naintindihan? Nakapaganda ka nga dito sa mga bagay na ito. Naging successful ka. Okay, walang problema. Pero hindi mo napagandaan yung kabilang buhay. Hindi ka nakapag-ready. Paano yan?
Yung lugar na gusto mong puntahan, hindi mo alam kung paano pumunta. Kaso nandun ka na. Tumawid ka na sa kabila, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kasi hindi ka nakapaganda. Bakit? Kasi dito pa lang sa mundong ito, masyado naging busy. Naintindihan? Alam ko po marami kayong gusto sa buhay po ninyo. Pangarap, mga kabataan, ang gusto nyong gawin sa buhay po ninyo, gusto nyong makamit. Pero kailangan po ninyong paghandaan yung kabilang buhay, kahit na nasa kabataan pa lang kayo. Naintindihan po? Nandito na kayo, di ba? High school, college, stage. So iba, maaaring iba nagtatrabaho na. So iba, siguro mga 30, 40, 20 o 30 years old. Ilang taon na lang? 40 years old, 40 years na lang. 50 years na lang. Kailan mo paghahandaan yung kabilang buhay? Dapat ngayong week na yun. Kung mo sabihin, hindi, next week na lang, next time na lang. Hindi pwede. Naintindihan? Tandaan po natin, ay binibigyan lang tayo ng Diyos ng pagkakataon palagi. Kung sasayangin natin ito at hahanapin yung mga bagay na panglupa lang, magiging kagaya tayo ng tao na ito. Sorry. Napanood po ninyo yung illustration? Ganun po yung buhay ng tao sa panahon natin ngayon eh. Masyado nilang inahabol yung mga bagay para sa kanilang sarili. Para sa mga bagay na physical, para sa pangarap, para sa pamilya. Pero napapalampas sila yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ito yung buhay na walang hanggan. Naintindihan mo? Kaya habang may pagkakataon, habang meron pa itong linggo na ito sa inyo, huwag niyong palampasin. Naintindihan? Paano kung itong week na lang na ito yung binibigay sa inyo ng Diyos? Tapos next week, hindi ka naabot, wala ka na. Next week, finish na. Anong paghahanda yung gagawin mo? Mas mag-aaral ka ng mabuti para maka-graduate ka agad? Maghanap ka ng mas magandang school para makakuha ng magandang course? Para kapag nakapagtapos, makakuha ng magandang trabaho? Tandaan po natin, lahat tayo binibigyan na ng pagkakataon ng isang beses. Naintindihan po? Kung papalampas natin ito, wala nang second chance. Job chapter 7, verse 6 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking mga araw ay matulin kaysa mga habi ng mga habi at nagwawakas ng walang pag-asa. Alalahanin mo ng aking buhay ay isang hininga, hindi na muling makikita ng mabuti ang aking mata. Sabi dito, ang aking mga araw ay mabagal o matulin? Pansin po ninyo, di ba parang kailan lang, kaka-New Year lang natin? Di ba? Tapos ngayon, July na. Napakabilis ng panahon ngayon sa panahon natin ngayon. Tama mo ba? Bakit? Kasi nakalagay sa Biblia. Tandaan po natin na yung buhay po natin dito ay parang isang hininga, parang singaw lang. Kung aasahin natin ito, hindi natin paglalaanan ng oras yung mga bagay para naman sa Espiritu, kawawa po kayo. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po, napakinggan ko ito, siguro mga May. Meron po isang babae dun sa Davao na nag-iipon siya ng pera. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin or kaya meron siyang pinaglalaanan, pinag-iipunan. Kaso nga lang minala siya. Kinain daw ng anay yung pera niya. Nakaipon na siya, 35,000 ay naipon niya. Kaso kinain ng anay. Di ko alam kung paano niya naipon yung 35,000 pero sigurado ako nahirapan siya. Tama po ba? Tapos mauuwi lang dyan. Imagine po ninyo, kayo yung nag-ipon ng 35,000. Tapos, pagkita ninyo,
dun sa piggy bank ninyo, kung ano man yung alkansya na ginamit ninyo, kinain na ng anay. Ano po mararamdaman ninyo? Ano po? Ano po? Di, okay lang. Ipon na lang ulit ako. Next time, barya naman. Inipon niya kasi puro papel eh. Pero ganun ba? Napakalaking panghihinayang puno. Tama po ba? Hindi po madaling kitain yung 35,000. Tama po ba? Hindi ko alam kung ilang taon na niya na iniipon yun. Pero lang mauuwi lang sa pagkain ng anay. Maging matalino po kayo. Isipin po ninyo kung ano yung pinakamahalagang bagay para sa inyo. Kung pera, yes, mabuti. Walang problema. Pero para lang yan dito sa lupa. Hindi mo yan madadala sa kabila. Kung paghahanda mo naman yung para sa kabila, makinig ka na mabuti. Naintindihan po? Naintindihan? Ito yung pinag-aaralan po natin ay napakahalaga. Naintindihan? Pero ibang mga tao, nakafokusan sila sa pera, nakafokusan sila sa mga bagay na material, binabaliwala nila. Naintindihan? Kagaya sila ng mga ganitong klaseng tao. Lucas chapter 12 verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Mabuti na lang yung pera niya kinain lang ng anay. Nawala yung pera niya. Hindi pa siya. Okay? Pero kahit na nandun yung pera niya, pero kung nawala naman siya, sino makikinabang? Yung ibang tao lang. Tama mo ba? Anong pakinabang nun sa kanya? Wala. Naintindihan po. Kaya anong sinasabi ng Biblia sa ganong klaseng mga tao? Yung hindi pinag-iisipan yung mas mahalagang bagay, sabi dito, sila'y hangal. Kaya wag po kayong maging hangal. Alam ko po matatalino po kayo. Kaya pag-isipan mo ninyo yung pinakamahalagang bagay para naman sa espiritu po ninyo. Naintindihan po. Sabi dito, ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Yung buhay daw natin ay maigsi lang, parang singaw. Tama po ba? Napakabilis na lumipas. At sabi dito, kaunting araw lang. Few days, ibig sabihin. Kaunti lang, hindi marami, kaunti lang. At hindi lang kaunti, kundi puno ng kaguluhan. Naintindihan po. Ano po yung kaguluhan na iniisip natin? Yung iba iniisip ng mga magulang, yung pambayad ng bill, para sa pamilya, para sa pambayad sa school, pagkain pa nila, para sa future pa ng mga anak, para pa makapag-bonding time sila. Yan po rin kaguluhan sa isip nila. Palagi nilang iniisip yung mga bagay po na ito. Pero kayo, ano po yung mga kaguluhan na meron kayo? Yung exam, yung pambayad ng tuition, paano kaya ako ma-graduate, ano kaya yung mga gagawin ko para makakuha ng magandang grade. Yun po yung kaguluhan. Tama po ba? Meron tayong kanya-kanyang kaguluhan sa isip natin. Pero tandaan po natin na kailangan natin mapaghandaan yung kabilang buhay. Naintindihan po. Hindi ko po sinasabing wag na kayo mag-aral. Hindi ko po sinasabing wag na kayo magtrabaho. Kailangan muna natin unahin yung pinakamahalagang bagay para sa atin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Kung meron ka na nito, at kung pahintulutan ka ng Diyos na mabuhay, o di ko. Pero kung ito yung mapapalampas mo, at uunahin mo ito kaysa doon sa buhay na walang hanggan, hindi ka sigurado kung mabibigyan ka pa ng pagkakataon. Naintindihan? Sabi sa awit 39 verse 5, narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ito po yung buhay natin. Naintindihan po? Kung hindi mo mapaghahandaan yung kabilang buhay, kawawa ka. Tignan po natin ito. Maring itong, nakita po niyo yung tao na yun sa gilid? Yung sa taas. Maring yung siguro itong tao na ito, siguro pauwi na siya. Uwi siya sa kanyang pamilya.
Tapos gusto niya makasama yung pamilya niya, tayo kakasahod, gusto niya kumain, kasama nila, mag-bonding time. Kaso nga lang, tandaan po natin, hindi natin hawak yung buhay natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para hanapin yung pinakamahalagang bagay, which is buhay na walang hanggan. Naintindihan? Para mahanap yun, kailangan natin pag-aralan yung Biblia. Naintindihan po? Para pag-aralan yung Biblia, kailangan po ninyong makinig ng mabuti. Kaya paulit-ulit ko pong sasabihin po ito sa inyo, baka mamaya nakakalimutan po ninyo. Baka mamaya nakatingin lang kayo sa mga slide, nakatingin lang kayo sa mga informasyon, tapos nawawala sa puso po ninyo yung purpose kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia, which is dapat ay para sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Ecclesiastes, chapter 9, verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi dito, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya daw ng mga isda na nahuhuli sa malumbit na lambat. Yung mga isda, kapag nakita nila na mayroong lambat, iwas sila. Tama? Pero bakit sila kaagad nahuhuli? Kasi hindi nila alam na mayroong lambat. Tama po ba? Ganon din yung ibon. Hindi nila nalalaman na, meron na palang namimingwit o meron na palang naghagis ng lambat. Hindi sila aware. Ganon din daw po sa tao. Nasisilo sila sa masamang kapanahunan. Sino po makapagsasabi na sana lahat naman tayo makauwi ng maayos, okay? Pero doon lang tayo sa realidad. Sino makapagsasabi na bukas buhay pa siya? Meron po ba? Wala. Tama po ba? Pero yun nga hindi na nga natin alam kung bukas buhay pa tayo. Masyado pa tayo nagpapakabala sa ibang bagay. Masyado pa tayo nagpapakabala sa mga bagay na material. Pero mabuti na lang binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na ngayong week ay alalahanin naman ay para sa inyong espiritu. Naintindihan? Huwag tayo maging gaya ng mga isda o kaya mga ibon na nagwawalang bahala sa mga lambat. Kapag nahuli sila, wala na. Naintindihan? Tandaan natin na yung pinakamahalagang bagay na kailangan makuha ng tao ay buhay na walang hanggan. Hindi lahat sigurado tayo na yayaman. Tama po ba? Pero kailangan natin masigurado na lahat, bawat isa sa atin, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Ecclesiastes chapter 5 verse 15, sabi sa kulay dilaw, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Naintindihan? Yung mga bagay, hindi lang basta pera, yung kaalaman, yung experience, yung mga bagay na yan ay para lang dito sa lupa. Hindi yan makakatulong sa iyo para sa kabila. Naintindihan? Ngayon, kung ganito lang yung buhay mo, wala ka panganakan hanggang sa kamatayan, o inihintay mo lang yung kamatayan mo, tanungin mo yung sarili mo. Ito na ba yung katapusan ko? Ito na ba yung katapusan ng buhay ko? Hanggang dito na lang ba? Hindi po. Meron pong kabilang buhay. Kaya yun yung pinaghahandaan po natin. Naintindihan po. Ngayon, pang-apat, tungkol sa tao. Sinasabi rin sa Biblia, yung paraan kung paano tayo nilikha ng Diyos. Nilagay din niya ito para patunayan na talagang siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Genesis chapter 2 verse 7, pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alamok ng lupa. So tayo daw bilang mga tao, galing sa alamok ng lupa. Kaya nga, ayon sa pag-aaral, yung elements na nakikita sa lupa ay may kita din po natin sa ating katawan. Nandiyan po yung oxygen, carbon, hydrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium, at yung iba pa. Dahil yung katawan natin, galing po sa alamok. Yun din po yung nakalagay sa Biblia. Tama? Sabi sa awit 103 verse 14, sabi dito, sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman. Naalala niya na tayo'y alabok. Ibig sabihin po ng alabok, yung dirt. Okay?
So sabi sa Genesis chapter 3 verse 19, ikaw ay alamok at sa alamok ka babalik. Yun po yung itinakda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At bilang tao, hindi lang tayo nilagyan ng Diyos ng katawan. Nilagyan din niya tayo ng Espiritu. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi dito, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So tayo, hindi lang tayo basta physical na katawan. Okay? Meron din pong Espiritu na inilagay ng Diyos sa loob natin. At yung alabok, kapag ito ay namatay, babalik lang ito sa lupa. Tama? Pero yung Espiritu na nasa loob natin, babalik ito sa Diyos. Naintindihan? Ngayon, anong patunay na mayroong Espiritu sa loob natin? Ito po yung panglima. Totoo ba? O meron ba talaga na Espiritu sa loob ko? Paano ko malalaman na meron Espiritu sa loob ko? Nakalagay rin po sa Biblia. Genesis chapter 1 verse 27, sabi po dito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So larawan ng Diyos, binanggit po dito, ayon sa larawan ng Diyos. Kanina, ano po yung sabi sa Biblia sa John chapter 4 verse 24? Ang Diyos ay Espiritu. Espiritu, walang laman at buto. Tama po ba? So yung larawan ng Diyos, ibig sabihin, meron ding Espiritu sa loob natin. May inilagay yung Diyos na Espiritu sa loob natin na kagaya ng sa Kanya. Yun yung Espiritu. Naintindihan po. Zacarias chapter 12 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumikha ng Espiritu ng tao sa loob niya. Naglagay yung Diyos ng Espiritu sa loob natin. At yun tayo. Kaya nga tawag natin, di ba? Sipin po ninyo ito. Katawan ko. Kamay ko, braso ko, ulo ko. Tama? Sino yung ko? Sino yun? Yung Espiritu nasa loob ko. Tama po ba? Ito'y katawan lang natin. Kumbaga bahay lang. Naintindihan po? Kapag itong katawan na ito ay namatay, babalik lang ito sa lupa. At yung Espiritu na nasa loob nito, babalik sa Diyos. Naintindihan po? Nakalagay sa Biblia, ang inyong Espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tatlong bahagi, Espiritu, kaluluwa at katawan. Yun po yung nilalaman natin. Naintindihan po? Hindi lang tayo basta katawan. Meron ding Espiritu, meron ding kaluluwa sa loob po natin. Naintindihan po? At ito yung napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Ito yung babalik sa Kanya. At ito yung dapat na makapaghanda. Ito yung dapat na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Isa rin po itong ebidensya na meron tayong Espiritu sa loob natin. Tayo lang po yung may konsepto ng pangwalang hanggan. Doon sa mga hayop, meron ba silang konsepto ng pangwalang hanggan? Meron po ba? Wala. Kapag namatay sila, wala na. Diretso lang sila sa lupa. Pero tayo, meron tayong konsepto ng pangwalang hanggan. Bakit? Kasi yung Diyos naglagay ng pangwalang hanggan sa puso natin. Kaya nga hanggang ngayon, nagnanais tayo ng mga bagay na pangwalang hanggan. Gusto natin yung unli, yung hindi nauubos. Kaya nga palagi natin hinahanap yung mga bagay nun, kaso hindi natin matagpuan dito sa mundong ito. Naintindihan po? Kanino natin yung mahanap? Doon din sa Diyos na merong kakayahan na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kaya nga sa Kanya dapat natin hanapin yung buhay na walang hanggan, hindi sa kung anumang bagay. Naintindihan po? Hebrews chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya po na sinabi ko po kanina na yung buhay natin maiksi lang. Naintindihan po? Yung katawan natin, tumatanda. Hanggang ngayon, tumatanda, pahina ng pahina. Tapos eventually, kapag ito ay umabot sa hangganan na sinabi ng Diyos, tayo ay mamamatay. Pero pagkatapos, anong kasunod? May paghuhukom. Bakit po may paghuhukom? Dito niya tatanungin.
kung napagandaan ba natin yung kabilang buhay. Di nyo natatanungin, meron ka bang buhay na walang hanggan? Di niya tatanong sa atin, pag harap natin sa Diyos, di niya tatanungin sa atin, anong napagtapos mo? Anong na tinapos mo? Meron ka bang naipon sa bangko? Hindi niya tatanungin yung ganun. Ang itatanong niya sa atin, meron ka bang buhay na walang hanggan? Napagandaan mo ba ito nung nabubuhay ka sa lupa? Binigyan kayo ng time para maka-attend dun sa Bible seminar pero hindi mo inintindi. Paano yan? Tandaan po natin na mayroong pag-uhukom pagkatapos ng kamatayan. Ito po yung tinakdanan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Lahat ay buhat sa alabok, lahat ay muling babalik sa alabok. Ito po yung ito po yung realidad na hindi na kailanman natin matatakasan. Naintindihan? Bawat isa sa atin, mamamatay. Pero bago dumating yung araw na yon, dapat nakapag-ready ka na. Naintindihan? Dapat handa ka na. Na anytime kung ikaw ay humarap sa Diyos, dapat dala-dala mo na yung buhay na walang hanggan. Naintindihan? Sabi sa Ecclesiastes, sabi dito, di ba? Ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Tandaan po natin, yung buhay natin ay maiksi lang. Yung buhay natin ay sandali lang, parang singaw. Mabilis, matulid, puro hirap pagkaguluhan. Pero kahit ganun pa man, kailangan natin mahanap yung buhay na walang hanggan. Dito po sa pagkakataon na binigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Alam ko po, maring ngayon nagpapahinga na kayo, maring iba, naghahanda na para bukas. Pero mabuti na lang binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makapakinig ng Kanyang salita. Tandaan po natin na yung pagkakaroon ng buhay na wala hanggan ay utos ng Diyos. Hindi lang po namin ito ginugusto. Hindi lang po namin kayo pinapunta dito para lang meron kaming gawin. Kaya po tayo nagkaroon ng pagtitipon ng agayan nito dahil ito po yung utos ng Diyos. Nais ng Diyos na tulungan ka para makapaganda. Kahit na nasa kabataan ka pa lang, gusto ka tulungan ng Diyos. Naintindihan? John chapter 12 verse 50. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano po sinabi dito? Nalalaman ko na ang kanyang utos ay? Ano po? Magpayaman? Gumraduate? Mag-ipon ng pera? Ano po yung utos niya? Buhay na walang hanggan. Kaya nga ngayong week, ito po yung gagawin po natin. Hahanapin natin yung buhay na walang hanggan. Dahil ito yung utos ng Diyos para sa atin. Nagbigay siya ng paraan. Binigay niya yung Biblia para makilala natin siya. Binigay niya yung mga bagay dito sa mundo para makilala siya. Kaya nga wala tayong may dadahilan. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ngayon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kayo po yung mamili. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. So, meron dalawang pinapipili sa atin. Buhay at kamatayan. Ano pong gusto ninyo? Buhay o kamatayan? Ano po? Hindi lang po buhay para sa physical, ha? Buhay na walang hanggan. Kaya ano sabi dyan? Kaya't piliin mo ng inyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Hindi lang buhay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya bukas, makita-kita po muli tayo. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, pakiusap po, pakibasa ito pong verse po na ito. 3, 2, 1. So, yun, naghanda kayo sa araw na ito. Pakiusap, maghanda rin po kayo bukas. Naintindihan po? Maghanda rin po ako. Hihintayin po namin kayo para ipagpatuloy yung ating Bible seminar sa ikalawang session. Kaya sana wala pong absent. Alam ko po maraming baka pagwawalan kayo o kaya pigilan kayo kasi malakas yung ulan o kaya mayroong ipagawa sa inyo. Pero pakiusap, bumalik po kayo dito bukas. Pwede po ba? Ipangako po ito sa inyong puso at sa Diyos. Pwede po pakibasa ng malakas? 3, 2, 1. Itutuloy bukas. Okay po. Wag absent ha. Okay po. Titignan ko po yung mga mukha ninyo. Aalalahanin ko po. Babalik kayo dito bukas. Okay?
Balik po kayo bukas, mag-aaralan po natin yung mas mahalagang bagay tungkol sa Biblia para sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay umukod manalangin. Banal at mahabagay naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Aming Ama, nalaman po namin na meron po kayong inuutos sa amin ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para magawa ito, aming Ama, pinag-aaralan po namin ng iyong salita dito po sa Biblia. Kaya pakiusap, tulungan at gabayan niyo po kami. Sa pansamantala po namin paghihiwalay, dinadalangin po namin na ingatan niyo po yung bawat isa sa kanila na makauwi at bigyan niyo po muli sila ng pagkakataon bukas at naway gabayan niyo po sila at ingatan upang makarating po muli sila dito sa lugar po na ito para ipagpatuloy po namin yung Bible Seminar. Pakiusap, sa ilangan po namin ito pinagkakatiwala. Maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ingat po kayo. Kita-kita po tayo bukas.